So tayo po dumako na po sa ating pag-aaral po sa hapong ito. At ito po ay may kaugnayan sa katanungan. Marami pang mga iglesia na talagang itinayo ng Panginoon. Dito po sa English, are there many churches? Dahil sa katotohanan, pag tayo po ay lumibot sa iba't ibang mga lugar, napakarami mga iglesia, di ba? Iba-ibang pangalan, iba-iba yung katuruan, iba-iba yung pagsamba, etc. Napakarami. Doon sa pinakahuling census na ginawa sa buong mundo, 40,000 mahigit. Yung iba-ibang klaseng mga churches o denominations na naniniwala sa Biblia sa ating Panginoon. So, talaga bang maraming mga iglesia, mga kapatid? Hindi po tayo interesado sa sinasabi ng mga tao, kundi kung anong sinasabi ng Banal na Salita. Ang sinasabi ng mga tao, maraming mga iglesia, kanya. There are many churches and one church is as good as the other. So, ibig sabihin, sa kung 40,000 ang iba-ibang mga iglesia na nakikita natin, ang bawat isa ay kasing galing ng iba. Pare-pareho lang yan kanila. Yan ang sinasabi nila. Pangalawa, sinasabi nila, yung tao, pwede niyang piliin yung gusto niyang iglesia na kung siya pwedeng makianim. You can join the church of your choice. Kung bala. Dahil may kita 40,000 mga iba-ibang iglesia, so piliin mo na lang kung gusto mo saan mo gusto. At sinasabi ng mga tao, ang iglesia, hindi mahalaga kanila. Pag nakakausap natin ng mga iba-ibang mga tao, ang sasabihin nila, pare-pareho lang yan kanya. Para lang tayo pupunta ng Maynila, iba-iba lang ang daan, pero makakarating tayo sa Maynila. Yun ang sabi nila. So, ang iglesia hindi mahalaga yan. Pero ang tanong, at itong mahalagang bigyan natin pansin, ano ba sinasabi ng Biblia? Sinasabi ba ng Biblia na maraming mga iglesia? At ang mga iglesia kasi pare-pareho lang? Ang sinasabi ng Biblia, iisa lang ang iglesia kanya. There is only one church. Sinasabi rin ng Biblia, kailangan tayong umanib doon sa iglesia na pinili ng Diyos. Hindi yung pinili natin. Ang sinasabi rin ng Biblia, na iglesia ay mahalaga. Sabi ng mga tao, hindi mahalaga iglesia. Sabi ng Biblia, mahalaga iglesia. Ito lang po natin. Dito sa Matthew chapter 16 verse 18, nagsabihin ng Panginoon kay Apostle Peter, and I also say to you that you are Peter, o isang maliit na bato, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades or Hades shall not prevail against it. Ano makikita natin? Ang sabi ng Panginoon, I will build my church. Isa lang, hindi ba? Yung salitang English is singular. Isa lang. Hindi sinabi ng Panginoon, I will build my churches. Yan. Isa lang ang tinayo niya. Kahit basahin po na sa wika natin. Dito sa Mateo, 16 na kabanata, dito sa 18 talata, ito ang sabi ng Panginoon ng pagkatas bigkasin ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ang sabi ng Panginoon. At sinasabi ka naman sa iyo na ikaw ay Pedro, o isang maliit na bato, at sa ibabaw ng batong ito, o isang malaking tipak ng bato, ay tatayo kung aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwamagi laban sa kanya. Saan tatayo kung aking iglesia? Isa lang eh. Hindi sinabing itatayo kung aking mga iglesia kanya. Isa lang. Yun ang sabi ng Panginoon. Pagkatapos pa ng 30 taon, na binanggit ng ating Panginoon, pinatunayan ni Pablo, natutuwa, sinabi ng Panginoon, na magtatayo lamang siya ng isang iglesia. Doon po dito po sa Efeso, sa 4 na kabanata, sa 4 na talata, ang sabi nito, may isang katawan. There is one body. Ang isang katawan na yan ay walang iba, kundi iglesia ng ating Panginoon. Doon rin po sa mismong sulat ni Pablo sa unang kabanata, sa talatang 22 hanggang 23,
At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. So lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya, na pumupuspos ng lahat sa lahat. So, isa lang iglesia, sabi ni Pablo. Katulad ng sinabi ng Panginoon, meron lamang isang iglesia yung itatayo niya kanya. At sabi ni Pablo, may isang katawan na walang iba kundi iglesia ng ating Panginoon. So, isa lang. Hindi natin alam kung saan nakuha ng mga tao yung kaisipan na maraming iglesia na pare-pareho lang. Dahil sabi ng Panginoon, isa lang iglesia. Doon rin po sa sulat na ito ni Pablo, ang sabi niya, ang iglesia ang itanayo ng Panginoon, yan din naman ang ililigtas niya. So kung hindi kayo naidagdag sa iglesia ang itanayo ng Panginoon, ay hindi ka maliligtas. Basahin natin. Kaya kawawa po yung mga tao na sila'y mayroong tapat na paniniwala at kaisipan, pero wala sila sa iglesia ng ating Panginoon dahil hindi sila maliligtas. Basahin natin sa Ephesians 5 verse 23. Sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na sa rin at tagapagligtas ng katawan. Nakita na natin rin ang katawan ng iglesia ng ating Panginoon. So ang Panginoon, ililigtas niya ang kanyang iglesia. Ito yung mga taong sumampalataya at sumunod sa Ebanghelyo at nanatiling tapat sa panahon ng Panginoon. Yan ang ililigtas niya kanya. So kung wala tayo sa iglesia ng ating Panginoon, hindi tayo maliligtas. Hindi ililigtas ng Panginoon yung mga iglesia na hindi itinayo. Itinayo lang ng mga tao. Dito sa Matthew chapter 15, sa pamagitan ng isang talinhaga, sapagkat ang iglesia, yan ang itinanim ng Panginoon. Dito sa, babasahin natin sa binanggit na kabanata at talata, ang isang halaman, kanya. Ngunit sumagot siya at sinabi, ang bawat halaman, hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin kanya. So kung yung halaman, na hindi itinanim ng Ama, bubunutin. Kung ang iglesia, na itinanim ng tao, bubunutin din. So, hindi sila maniligtas. So, yun ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Hindi totoo yung sinasabi ng mga tao na marami mag-iglesia na pare-pareho lang, piliin mo kung gusto mong saan mo gusto. Hindi po totoo yun. Ito yung sinabi Jonathan. Hindi natin mababasa yun sa banal na sulatan. So, meron lamang isang iglesia. There is only one church. Hindi totoo yung sinasabing maraming mga iglesia. Isa lang. Yung iglesia lang yan, na itinayo ng Panginoon, yan din naman ang iglesia na kanyang ililigtas. Yung mga iglesia ginawa ng mga tao, bubunutin yan. Hindi nililigtas ng Ama dahil wala siyang kaugnayan dyan. Pasinin ninyo. Ang iglesia, saan ang galing yan? Ito yung nanggaling sa walang hanggang panukala ng Diyos. O sa Ingles, God's eternal plan. So meron siyang plano mula sa walang hanggan. Yung makikita natin. Basahin natin sa Efeso. 3 kabanata. 8 hanggang 11. Ito po ang ating mababasa. Saan nanggaling ang iglesia? Ito yung nanggaling sa kaisipan ng Diyos. Ito yung bahagi ng kanyang walang hanggang panukala o walang hanggang plano kanya. Sa 8 hanggang 11. Bagaman ako ang pinakahama sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga Hentil ang mga hindi masukat na mga kayamanan ni Kristo at maliwanagan ng lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay nilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay upang sa pamagitan ng iglesia ay may paalam ngayon sa lahat ng mga pinuno at sa mga kapamahalahan sa isang kalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Kanya. Ito ay ayon sa kanyang walang hanggang panukala na kanyang ginawa kay Kristo na Panginoon natin. So, yung iglesia ay kasama yan sa walang hanggang plano ng Diyos. So, plano po ng Diyos
na tayo maliligtas sa pamamagitan ng iglesia kanya. Kung tayo matagdadag sa iglesia ng Panginoon, tayo ay maliligtas. Kailan nagsimula at saan? Ang iglesia ng Panginoon, hindi nanggaling sa Pilipinas. Hindi rin nanggaling sa Amerika. Ito'y galing sa Jerusalem. Yung unang Pentecost na pagkatapos ng ating Panginoon ay nabuhay na magaling. Ano ba yung Pentecost? Ang ibig sabihin ng Pentecost, 50. Yung pong pista ng Pentecost, ito po yung pista pagkatapos po ng 7 sunod-sunod na Sabat. So, 49 days, Sabat yun. So, ika-50 araw ay linggo yun. So, ang iglesia ng Panginoon ay itinatag linggo. Dahil yung 50th, palaging linggo yun. Sa Isaiah chapter 2, makikita natin, sinabi ni Isaias, sa mga huling panahon, kanya, itatatag ng Panginoon ang kanyang iglesia. Kanya. Sabi po natin. Dito po sa Isaias, sa 2 kabanata, unang gay ka-4, hindi po nagkakamali. Ang salita na nakita ni Isaias, na anak ni Amos, tungkol sa Juda at Jerusalem, at mangyayari sa mahuling araw kanya, last days, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa bilang pinakamataas sa mga bundok at itaas sa ibabaw ng mga burol. Yung pong talinhaga ng bundok may kapangyarihan kanya. So, yung kapangyarihan ng bahay ng Diyos kanya ay higit sa lahat ng kapangyarihan kanya. Maraming tao darating at magsasabi, halina kayo at tayo mahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, upang turuan niya tayo sa kanyang mga daan at tayo lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang tagubilin at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Kanya. So, ano may tatatag? Yung bahay ng Diyos. Doon sa unang Timoteo, sa 3 kabanata, sa 15 talata, at sinasabi nilang, ang bahay ng Diyos ay siya, iglesia ng Diyos na buhay. Kanya. Ang suhay at haligi ng katotohanan. So, yan ang iglesia, ang bahay ng Diyos. So, hindi na itatag sa magsimula sa Jerusalem, sa mga huling araw kanya. Dito po sa Gawa chapter 2. Noong unang ipangaral ng Ebanghelyo, nagkaroon po ng himala. At ang mga apostol ay nagsalita ng iba't ibang mga wika. Masabi ng mga nakakita at nakarinig, ang mga ito ay mga lasing ng bagong alak kanya. So, sa 17, ipaniliwanag ni Apostle Peter. Ngunit ito yung ipinahayag sa pamagitan ng propeta Joel at sa mga uling araw, sabi ng Panginoon. So, yung panahon ng Acts chapter 2 ay mga huling araw kanya. Dito po sa Gawa chapter 2, katulad po na basa na sa Isaiah, lahat ng mga basa ay turo kanya. Ang mga tao rito ay mga Hudyo na galing sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Sa 5 talata, noon ay may mga naninirahan sa Jerusalem na mga reliyosong Hudyo buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Kanya. So, anong itinuro dito? Ang sabi ni Isaiah, ituturo tangan ng Panginoon. Kanya. Anong itinuro dito? Ang aral ng Panginoon. Isahin po natin. Dito po sa talatang 36, verse 36, na ipaliwanag ni Pedro na itong ipinako nila sa krus ay ang Jesus, ang Kristo at Panginoon ginawa ng Diyos. Kaya dapat malaman na may katiyakan ng buong sangbahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na ipinako sa krus kanya. At nang manig nila ito, nasaktan na kailang puso, at sinabi kay Pedro sa mga apostol, mga ginawa, mga kapatid, anong dapat namin gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat sasanin sa pangalan ni Jesucristo, ang ating Panginoon, upang mapatawad ang inyong magkasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So ito'y aral ng Panginoon. Ito'y ginawa sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So,
Ito yung kauna-unang pagkakataon na ipinangaral ang mga daan ng Panginoon. Kanya. Ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. So, doon nagsimula ang iglesia. Dito po sa, kukunin ko na, ito na lang sa cellphone, ano po. Dito po sa English, ano po, babasahin natin. Sa English itong talata. Dito sa Acts chapter 2, may binabagit na iglesia. For the first time, mga kapatid. Sige po. Dito po sa Acts chapter 2. Para mabilis, dito lang po cellphone. Sa verse 47, sabi rito, sa kauna-unang pagkakataon, binanggit ang iglesia. Ito, basahin po natin. Sa verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. So for the first time, binanggit yun. So ang iglesia ay nagsimula sa Pentecost pagkatapos ng ating Panginoon ay umakyat sa langit. Anong pangalan? Church of Christ. Bakit? Sino ba nagtatag? Ang ating Panginoon. Doon sa Gawa chapter 20 verse 28, ito'y binili ng ating Panginoon. So kung ito'y binili ng dugo ng ating Panginoon, edi sa Kanya, bakit natin ipapangalan sa iba? Eh siya'y mayari. Verse 28, basahin po natin. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawam, sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan yung iglesia ng Diyos, Kanya, na binili niya ng Kanyang sariling dugo. Ito po, talatang ito. Hindi babasahin ng mga tao hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Sabi niya, pangalagaan yung iglesia ng Diyos na binili niya ng Kanyang sariling dugo. Ang katanungan, sino ba yung Diyos na nagkatawang tao at tumulo ang dugo niya? Hindi ang Ama. Hindi naman umalis sa langit yun. Ang Diyos na nagkatawang tao, walang iba kundi ang ating Panginoon. So in other words, ang ating Panginoon ay Diyos. Kaya binabagay ko sa maraming mga talata, halimbawa, dito sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, dito po sa unang kabanata, ikalawang talata, sa iglesia ng Diyos, na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. So ito iglesia ng Diyos dahil ang gumawa, hindi tao kundi ang Diyos. Ang mga kaanib, hindi po tinatawag na iglesia. Hindi pwede yun. Ang ibig sabihin ng iglesia, kapulungan. So hindi ka maaaring nag-iisa at kapulungan. Ang mga individual na mga alagad ay tinatawag na mga Kristiyano. Kaya kung minsan, hindi rin tama yung sinasabi natin, anong pananampalataya mo? Church of Christ. Hindi. Ikaw'y member ng Church of Christ. Pero ikaw ay isang Kristiyano. Yan ang pangalan ng mga lagad ng Panginoon. Sa Gawa 11 verse 26, nang siya'y kanyang matagpuan, ay kanyang dinala sa Antioquia, at nangyari na sa buong isang taon, ay nakasama nila ang iglesia na nagturo ng napakaraming tao, at sa Antioquia, ang mga lagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano kanya. So, ang tawag po sa atin ay Kristiyano. Kaya tatanungin tayo, ano bang pananampalataya mo? Ako isang Kristiyano, ha? Ako'y miyembro ng iglesia ng Panginoon. Yun ang tamang sagot. Pero huwag mo sabihin ako iglesia, hindi naman pwede yun. Nag-iisa ka eh. Sa unang Pedro, ika-4 na kabanata sa ikalabingan ng talata, ngunit kung ang isang tao ay magdurusa bilang isang Kristiyano, huwag niya ikahiya ito. Kundi lalatin niya ang Diyos sa pangalan ito. Anong pangalan? Kristiyano. Noong mangaral po si Apostle Paul sa isang mataas na pinuno, ang sabi ng taong yun, sa sandaling panahon ka na yan, ay gusto mo mahikayat na may maging isang Kristiyano ka. So, ang pagkakilala ng mga tao sa mga lagad ng Panginoon ay Kristiyano. At sinabi na Agripa kay Pablo, sa maikling panahon, ay hinihikayat mo ako na maging Kristiyano kanya. So, di sinabi ni Agripa na maging Baptist, Methodist, hindi. Upang maging Kristiyano kanya. Ano ang aral na itinuturo? Ang aral ni Kristo. Wala tayong sariling aral. Hindi rin tayo gumagawa ng aral.
ang itinuturo natin ay ang aral ng Panginoon. Sa pangalang 1, unang kabanata, 9 na talata. Hindi tayo pwedeng magturo ng ibang aral. Dahil kapag ginawa natin yun, mahiwalay tayo sa Diyos. Ang sino mang lumalampas at hindi nananatili sa ni Kristo ay hindi kinaroonan ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinaroonan ng Ama, gayon din ng Anak. So hindi tayo pwedeng umalis sa ni Kristo. Doon sa Gawa chapter 2 verse 42, sinasabi siya na nanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Ano bang ituro ng mga apostol? Yung mga bagay na itinuro sa kanila ng Panginoon. Ano ang pagsamba ng tunay na iglesia? Mayroong tunay na pagsamba. Hindi lahat ng pagsamba ay tatanggapin ng Diyos. Doon sa John chapter 4, verse 23, verse 24, sinabi ng Panginoon kung anong klaseng pagsamba ang tatanggapin ng Diyos. At yung mga mananamba sa ganitong paraan, ang hinahanap ng Diyos kanya. Sabi ng Panginoon, subalit dumating oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba. So kung may tunay na sumasamba, meron ding hindi tunay. May tunay kanya. Tunay na mananamba, na sumasamba ang Ama, na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya wala tayong larawan eh. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. So ang pagsamba po natin ay ayon sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi lang tayo sumasamba ng panlabas. Meron kasama ng ating kaisipan, ng ating damdamin sa ating pagsamba. 5 lamang ang ginagawa natin o ginagawa ng tunay na iglesia sa pagsamba. May pagtuturo, may pagbibigay, mamaya gagawin natin, may pag-aawitan, may panalangin, at yung ginawa kanina, may Lord's Supper. Inaalala natin ang kamatayan ng ating Panginoon. Siya natin mababasa. Sa Gawa chapter 2 verse 42, sinasabi, yung mga naunang nabautismohan, sila'y nanatiling matibay, sabi dito, sa turo ng mga apostol. Mayroong pagtuturo. Mayroon din pagbibigay. Sa una Korinto, 16 na kabanata, doon sa unang ikalawa, paano tayo magbibigay? Ito po isang mahirap na bagay. Hindi lang ito basta-basta nagbibigay. Basahin natin. Ngayon, tungkol sa umbagan, para sa mga banal, ay gawin din nyo gaya ng aking itinagabilin sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw sa linggo, yung araw na yan, ang bawat isa sa magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang huwag nang gawa ng mga bagan pagdating ayon sa makakaya. Saan magagaling yung makakaya mo? Ayon sa yung giniginawa. Kung ikay giniginawa ng marami ng Diyos, inaasahan din niya kayo magbibigay ng marami. Kung hindi gaano marami yung biyaya, hindi inaasahan ng Diyos na kayo magbibigay ng kasindami ng isang kapatid na maraming biyaya. So, naayon po sa biyaya na ating tinatamasa. Meron po mga pag-aawitan, kaya wala tayong panugtog. Bawal yun. Aawit lang tayo. Tingnan basahin po natin. Sa Colosas, 3 kabanata, 16 na talata. Ito yung mababasa natin. Wala pong panugtog eh. Ito, basahin natin. Maniraan nawa sa gala sa inyo salita ni Kristo, ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit spiritual na umaawit kanya na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso sa tayo na awit. Meron din po mga panalangin. Kailangan tayong manalangin. Sabi, kasama po sa atin ang panalangin. Doon din po sa Gawa, chapter 2, verse 42, sila natin matibay sa mga panalangin. At yung pag-aalaala sa kamatayan ng Panginoon o yung Lord's Supper, ito yung pinag-uutos sa atin. Kaya nararapat lamang na tayo po ay palaging sumasamba sa araw ng linggo,
Dahil kailangan natin gawin yan. Sayin natin. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. Na ang Panginoong Isus ng gabi sa pagkadalo ay dumampot ng tinapay at nang siya makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aala sa akin. Sa ganitong paraan ay kinuha niyang kopa o yung grape juice. Pagkatapos magkapunan at na sinasabi, ang kopang ito isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo inom nito sa pag-aala sa akin. At ito'y ginagawa sa araw ng linggo. Ito mababasa po natin sa Gawa, chapter 20, verse 7. Nang unang araw sa linggo, nang kami nagtitipon ng pagputol-putol ng tinapay, hindi pa ibang pangalan sa Lord's Supper, pagputol-putol ng tinapay, si Pablo nagsalita sa kanila, yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang sa ating gabi. Diyan yung tingin ng pagsamba. Yun din ang ating ginagawa. Diyan lang naman natin mababasa. Ano ang pag-asa natin? Ano ang hinihintay natin? May nagtuturo na sinasabi nila, pag tinanggap mo ang Panginoon, si Kristo bilang iyong Panginoon, di kayo magkakaroon ng sagalang pamumuhay. Di sinasabi ng Panginoon yun. Meron tayong isang pag-asa. Sa Efeso, ika-4 na kabanata, ang mababasa natin, may isang pag-asa kanya. Sa ika-4 na talata, may isang katawan at isang espiritu kung paano tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Ano yung pag-asa na yun? Sa Titus chapter 1 verse 2, ito yung pag-asa ng buhay na walang hanggan. The hope of eternal life. Basahin natin. At sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito yung pinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Yun ang pag-asa natin. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Saan? Sabi ng mga saksi sa lupa, sabi ng Biblia, sa langit. Hindi tayo mabubuhay magpakailaman sa lupa. Dadalhin tayo ng Panginoon sa langit. Tatanggapin natin ang mana sa langit. Dito po sa unang Pedro, unang kabanata, ika-4 na talata, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, at hindi ka makukupas na nilaan sa langit para sa inyo. So magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit, magpakailanman. Yun ang ating pag-asa. Hindi sa lupa, mga kapatid. Sabi nila, ang pagitan natin, merong iglesia na pinili ng Panginoon. Nandito yung mga naligtas, yung mga sumampalataya. Ang sabi ng sumunod sa Hebreo, kung walang pananampalataya, ay hindi maaari maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat siya tagapagbigay ganti na lang sa Kanya nagsisihanap. So, kailangan tayo sumampalataya. Kailangan magsisi. Yung binasa natin kanina. Magsisi kayo at ang bawat sa inyo magpapautis sa Panginoon sa Kristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kailangan natin ipahayag sa ating bibig ng ating pananampalataya. Bakit paano natin malalaman ng isang tao ay sumasampalataya? Ay ang pananampalataya ay ginagawa sa ating kaisipan. Ito'y ating ipinapahayag sa pamagitan ng ating mga bibig. Tatanungin natin ang tao, ikaw ba'y sumasampalataya sa anak ng Diyos? Ang dapat na sabihin, oo. Sapagkat kung ipapahayag mo sa pamagitan ng bibig, si Yesu Kristo na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso, na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tayo nananampalataya, kaya itinuturing na ganap, at sa pamagitan ng bibig, ay nagpapahayag, kaya naliligtas. Kailangan nating ipahayag. At kailangan tayo mabautismohan. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Tayo dinalagdag sa kanyang iglesia. Pag hindi natin ginawa yan, wala tayo sa iglesia ng Panginoon. Lahat ang sumunod sa Ebanghelyo, lahat ang sumampalataya, nagsisi, nagpahayag sa kanilang bibig tungkol sa ating Panginoon Jesucristo bilang anak ng Diyos at tayo nabautismohan, dinalagdag tayo ng Diyos sa kanyang iglesia. So, taliwas na sinasabi ng mga tao,
Hindi mahalaga yung iglesia, ang iglesia mahalaga. Pansinin natin, si Kristo namatay para sa iglesia. Bakit siya mamamatay sa isang bagay hindi mahalaga? Para lang yung mga bayani natin, noong mga nakaraang panahon. Bakit siya nagpakamatay? Para sa bayan. Bakit? Dahil sa kanilang pagtingin, mahalagang bayan. Eh? So bakit mamamatay ang Panginoon sa isang bagay na hindi mahalaga? So siya namatay dahil hindi mahalaga. Hindi mahalaga sapagkat ililigtas ito sa uling araw. Ibinasa natin kanina. Siya ang tagapagligtas ng katawan. Bakit hindi mahalaga yun? Yan ang kanyang ililigtas. So ito'y mahalaga. Ito'y mahalaga, tulad ng binasa natin kanina, ito'y bahagi na walang panukala ng Diyos. Bakit hindi naging mahalaga yun? Ito'y bahagi ng plano ng Diyos. Di ba? Kapag gumagawa tayo ng plano, hindi mahalaga. Kung ang iglesia hindi mahalaga, sabi na sinasabi ng mga tao, magiging tanong natin, bakit namatay si Kristo? Kung hindi ito mahalaga. Bakit ka mamamatay sa isang bagay hindi mahalaga? Di ba, mga kapatid? Bakit iniligtas ito ng Panginoon kung hindi mahalaga? Hindi pinabayaan na lang niya, hindi lang pala mahalaga. Di mga kapatid? So, yung mga pinagmulan, saan nanggaling? Yung mga iba-ibang iglesia, saan nanggaling? Ito yung nanggaling mula sa pag-alis mula sa katotohanan. Maraming mga hula sa bagong tipan na nagpapakilala na darating ang panahon na may mga Kristiyanong aalis sa katotohanan. Yan ang pinagmulan ng maling pananampalataya. Basahin po natin. Si Pablo po ay pagpunta na sa Jerusalem, pinatawag niya ang mga matanda sa iglesia sa Efeso at pinagbilinan niya. Nagbigay siya ng babala. Ano yung babala? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawa sa kanilang nilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Alam ko na pag-alis ko, sabi ni Pablo, ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. Ganyan. So may manggagaling sa labas. Mayroong manggagaling sa loob. At lilitaw mula sa inyo rin mga kasamahan ang mga tao magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga lagad na sumusunod sa kanila. Anong gagawin nila? Sila magtuturo ng maling aral at maikahit ang mga lagad na maniwala sa kanila. Noong sa unang Timoteo, sa ika-4 na kabanata, maliwanag sinasabi ng Espiritu Santo, pagdating ng uling araw, ay may tatalikod kanya sa pananampalataya. Kung ika'y tumalikod, ang ibig sabihin, dati ka na sa pananampalataya, tumalikod ka eh. Basahin po natin. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ng iba'y tatalikod sa pananampalataya. So hindi ka maaaring tumalikod sa pananampalataya kung hindi ka dating sumasampalataya. Sa pamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Sa pamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng kasinungalingan na ang mga budhi ay tinatakan na nagbabagang bakal, kailang ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-autos na lumayo sa mga pagkain nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakalam ng katotohanan. So may tatalikod. Dito po sa Pangalang Tesalonica, ikalawang kabanata, ikatlong talata, hindi darating ang Panginoon sa huling pagkakataon kanya, maliban na walang pagtalikod sa pananampalataya. Ito ang mababasa natin. Dapat laging mapagpasalam sa Diyos. 13, 2, 3, ito. Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan. Sapagkat ito'y hindi darating, o yung Panginoon, hindi darating kanya. Malibang maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang tao ng kasalanan, ang anak ng kapahamakan. So bago dumating ang Panginoon, merong pagtalikod. So, saan nanggaling yung mga iglesyang itinayo
na hindi mababasa sa Biblia. Ito yung nanggaling sa tao. Ito yung tinatag ng mga tao. Kaya lang, ang problema doon, meron nang itinatag. So, hindi na tayo maaaring gawa pa ng iba. So, gawa siya ng ibang pundasyon. Hindi yung pundasyon ng ating Panginoon. Hindi ito nakasalalay sa tunay na aral ng Panginoon, kundi sa aral na ginawa ng mga tao. Dito po sa 1 Corinto, 3 kabanata, sa 11 talata, ito ang ating mababasa. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, baliman siya nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Pero sila naglagay ng ibang saligan. So, nanggaling sa mga tao. Ito yung nagsimula sa iba't ibang panahon. Yung doon yung iglesia nanggaling doon sa Jerusalem, doon sa araw ng Pentecost, pagkatapos ng ating Panginoon ay umakyat sa mga langit. Doon nagsimula yun. Ang kailang itinuturo ay hindi turo ng Panginoon, kundi aral ng mga tao. Sa Matthew 15 verse 9, sinasabi ng Panginoon, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na kailang tinuturo na pinakaaral ang mga aral ng mga tao. Ganyan. So, kung titignan po natin, yung itinuturo ng mga denominasyon, hindi yan ni Kristo yun. Ito ituro ng mga tao. So, yung pagsambay mo lang nila. Kaya kung kailang pagsamba ay galing din sa tao. Hindi galing sa Panginoon. So, walang halaga yung pagsamba nila. Sila'y may ibang pangalan na tinataglay. Kaya kami, Baptist, Methodist, etc. Hindi yung pangalan ng ating Panginoon. So, yun ang pinanggalingan. Hindi sila kilala ng Panginoon. Basahin po natin, ano po? Basahin natin sa English, ano? Hindi sila kilala ng Panginoon. So, hindi sila kilala ng Panginoon, iba yung pangalan nila. Hindi sila kilala eh. Basahin po natin sa 23. Ganito po ang ating mababasa. Sabi ng Panginoon, and then, I will declare to them, I never knew you. Hindi ko kayo kilalahan niya. Depart from me, you practice lawlessness. Hindi ko kayo kilalahan. Samantalang ang Panginoon, kilala niya sa pangalan ang lahat ng kanyang alagad. Kilala tayo ng Panginoon. Pwede siya kilala ng Panginoon. So, iba yung pangalan nila. Ito mga founder, ilan lang po yan. Yung Church of England, si Henry VIII, galing sa England. Yung Presbyterian Church, John Calvin, Switzerland, noong 1541. Noong 1607, Baptist Church, John Smythe, London, England. Sabi ng iba, Holland. Noong 1739, yung Methodist Church, si John Wesley, doon sa England. Noong 1830, Mormons, dyan sa may bandar, may Mormons, Joseph Smith, sa New York. Noong 1843, Seventh-day Adventist Church, babae po yan, si Ellen G. White, sa New York. Noong 1875, Christian Science, Mary Baker Eddy, sa Boston. 1881, Jehovah's Witnesses, Charles Russell, Pittsburgh, Pennsylvania. United Pentecostal Church, maraming taong involved dyan. Ito yung nanggaling sa California. So, yun ang pinanggalingan ng iba't ibang denominasyon. Ilan lang yan. Dahil kung lalagay natin ang kompleto yan, hindi magkakasya. Hindi ito galing sa Diyos. Ito yung galing sa mga tao. At walang kaligtasan. Walang kaligtasan sa may iglesyang itanayo ng mga tao. Walang kaligtasan to. Kundi, kaparusahan lang, mga patay. Diyan sila pupunta sa lugar ng kaparusahan. Kaya tayo maswerte tayo. Nandito na tayo sa iglesia ng Panginoon. Paano yung ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anak, yung ating mga anak, yung ating mga magulang. Kailangan nating ipangaral ang tunay ng Ebanghelyo para maalis natin sila sa isang nakakalungkot at nakakatakot na kainatnan sa walang hanggan. Kaya tinuturo po natin to para maituro natin sa kanila. Anong gagawin natin? Kailangan sila umalis. Dito po sa 1 Corinto, sa ika-6 na kabanata, 16 hanggang 17, ito yung mga tao sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Anong gagawin nila? Kailangan silang umalis.
Kailangan silang humiwalay. Ngayon din, yung mga denominasyon, kailangan silang umalis doon. Dahil walang kaligtasan sa mga pananampalatayang yun. Basahin natin dito. Anong pakikipagkain sa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi sa kanila, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y maging aking bayan. Kaya nga lumabis kayo sa kanila at tumamalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipon ng anumang bagay na marami at kayo aking tatanggapin. Kailangan kayo umalis. Umalis kayo. Hanapin yung tunay na daan. Kailangan sumunod sa tunay na ebanghelyo. Kailangan sila makinig sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya nagagaling sa pakikinig at sa pakikinig sa salita ni Kristo. Kaya kailangan silang sumampalataya. Sa masampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kailangan sila magsisi. Sabi ng Panginoon, malimang sila magpagsisi, ay mamamatay silang katulad nila. At kailangan ipahayag si Kristo sa kanilang bibig. At kailangan silang magpabautismo para sa pagpamatawad ng kailang magkasalanan. Yun ang kailang gagawin. Upang pagkaroon sila ng kaligtasan. Umalis sila sa iglesyang itinatag ng mga tao. Malungkot yan eh. Mas marami pa yung mga iglesyang itinayo ng mga tao kaysa sa iglesia ng ating Panginoon. Malungkot na sinabi ng Panginoon, nakakaunti lamang ganyan. Kakaunti lamang. Dito bilang panghuli, dito po sa Mateo, chapter 7, 13 hanggang verse 14. Ang nagsalita rito mismo ang ating Panginoon, umasa kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at marami pong mapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Hindi mo malungkot siya, ano ba? Pero yung totoo. So ito po ang ating aral po sa hapong ito, naway ito'y magsilbi sa ating liwanag, at ito'y may pangarap din po natin sa iba para maligtas natin sila mula sa walang kapahamakan.